Salamat ha. Sige, umuwi ka na sa Maynila. Ma'am! 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 Aling Mariing. Naku, ma'am. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi kayo dapat nagbalik dito, ma'am. Nakatanggap po kasi ako ng telegrama eh. Ang mama ko raw ho, namatay na. Oo. Oo, ma'am. Patay na ho. Mahigit na 1 linggo. Mahigit ng 1 linggo? Oo. Mahigit ng 1 linggo? Eh bakit kayo nyo lang pinaalam sa akin? Hindi ko kasalanan, ma'am. At saka, ma'am, hindi ako nagpadala ng telegrama. Katiwala nga ako rito pero hindi naman ako makaalis dito. Isasabihin ko sa inyo, ma'am, ang mama ninyo ay unti-unting nilaso ni Mang Osmundo. Oo, pero bilanggo ako rito. Di ho ako pwedeng lumabas ng bahay. Nilaso ni Osmundo ang mama ko. Sa palagay ko ho, yung mga ininiksyon sa kanya ang nagpahina sa kanyang katawan hanggang siya ay mamatay. Saan siya nakalibing ngayon? Ay, naku, ma'am, hindi ko alam. At nariyan ho si Sir Gilbert. Kahapon pa ho kayo naabangan dahil ho sa... Sige, dalhin si Mamunik kay Ninong at kay Gilbert. Anak ba? Bitawan niyo ako! Tumama ka na! Mabuti dito ka tumuloy. Masyado ka nang mainit. Lalo na sa mga CAS. Matinding grupo yon. Hindi ka bubuhayin ng mga yon. Gusto kong malaman mo na lahat ng krimen na nangyari habang nasa probinsya ka ay set up ng ninong rustiko mo. Yung hold up ng payroll ban, siya dinidiin. Yung pagpatay kay Atong, siya sinasampal. Bukod pa ron sa taxi at kay Bondat na may-ari ng pasugalan. Kumukuloan ng lahat sa'yo sa kagagawa ng ninong mo. Sila ang may kagagawa ng lahat ng krimen. Hindi totoo yan. Tol, dinidiin ka. Binabaong ka ng ninong rustiko mo. Nagawa niya sa akin yun. Inaanak niya ako ah. Ninong ko siya. Ang tunay ko sa kanya parang tunay kong ama. Ano ba lagi atraso ko sa kanya? Kahit kailan di ko siya nilaglag sa area. Lahat naman ng pinagawa niya sa akin, ginawa ko. Sabihin niya sa akin, himurin ko, tumong niya, hihimurin ko. Ganon kataas ang respeto ko sa kanya. Ganon kalaki ang pagmamahal ko. Bakit niya ako tinabla? Malaking gulo to, Jinggoy. Hindi mo kayang sagupayan ng ninong mo. Kanino ka ba? Sa kanya? O sa akin? Kung ano maging desisyon mo, sama ko. Siya lang ang nakakaalam na narito ka. Sinabi na sa akin ni Jinggoy ang lahat. Ako nang humihingi ng kapatawaran para sa kapatid ko. Tumakas lang ako sa amin. Dito ako matutulog. Dala ko ngayon mga gamit mo. Colonel Francisco, bakit mo naman kami pinagkakasundo ni kumpadre? Eh, hindi naman kami nagkakagalit. Hindi ba, kumpadre? Oo nga naman, Koronel. Tama si kumpadre. At kanino ko ibibintang ang mga kaguluhang nangyayari sa bayan nyo? Sa bagay, napansin ko na magmula nung pumasok ko sa politika, naging
Malamig na ang ating pagkakaibigan, kumpadre. Kaya nagkaganon. Dahil sa nangyari sa aking pamilya, nasaktan ako ng may mga namatay sa mga kamag-anak ko. Alam mo, kumpadre, ang labis kong dinamdam nang mamatay ang bunso kong anak. Sino ba naman ang hindi, kumpadre? Tulad mo. Nasaktan din ako nung mamatay ang aking anak. Kaya nga magkasundo na kayo. Dahil kung hindi, mapipilitan akong ilagay under PC control ang bayan nyo. Paliwanag! Kumpadre, kung may nagawa man ako na hindi maganda, na ikinasama ng loob mo, patawarin mo sana ako. Kalimutan na natin ang lahat. Kumpadre, kilala mo naman ako. Ako na yata ang taong napakadaling kausapin. Lalong-lalo na kung ang tungkol sa ating pagiging magkumpare at magkaibigan. Kumpadre, ikasa mo Alang-alang sa ating pamilya. at alang-alang sa ikatatahimik ng ating mga kababayan. Ang ganda ng umaga, no? Oo nga. Salamat, Andres, ha? Salamat saan? Binigyan mo ng katahimikan ang buhay ko at ang mga anak mo. Abay, dapat may gantimpala ko niyan. O, ikaw eh. Ka-Andres!